Iginuhit ng tadhana, may mga tao tayong nakakasalamuha kung saan sa bandang huli ay siya nating nakakatuluyan. Maiinis ka sa una, ngunit sa hinaba-haba ng mga galit-bating inkwentro, ay siya mo palang makakasama habang buhay. Siya ang iyong magiging kapalaran. Ito ang Boarding House Stories. Mga ugaling hindi magkatugma sa unang pagkikita. Sabi nila, first impression lasts. Ngunit kung bakit sa biglang pagbago ng ihip ng hangin, sa uli ay sila ang magkakatuluyan. Maraming salamat. Kung gusto mo ang channel na ito, paki-share na rin sa mga kaibigan nyo na may natatanging karanasan sa boarding house. Baguhan sa lungsod si Rico. Mag-aaral na siya ng college sa isang sikat na criminology school sa lungsod. Pagkatapos siya mag-enroll, naghanap na kaagad siya ng boarding house sa University Bell sa Naga City. Walking distance lang sa school ang nakuha niyang bahay paupahan o boarding house. Maraming estudyante sa college kagaya niya at ang iba naman ay may mga trabaho na. Isa na ang security guard na si Nelson. Inalok agad siya nitong uminom ng alak na tinanggahan naman niya dahil hindi pa siya kumakain. Pinakain siya agad nito ng tanghalian. Inalok naman siya nito na makihati na lang sa upa ng kwarto. Total panggabi naman ang duty nito. At siya naman ay mag-aaral mula umaga hanggang hapon. Oo nga naman, laking tipid na sa bayad. Nasinang-ayun na naman agad niya. Darinig ito ng landlord na si Mangusting na kadarating lang at pumayag naman sa suwestyon ni Nelson. At ito na ang uminom ng tagay na para sa kanya. Sinabi nito na papagkakatiwalaan si Nelson dahil isa itong ulirang ama na laging nagpapadala ng kanyang buong sahod sa kanyang pamilya na nasa lalawigan ng Catanduanes. Kaya napapayag na rin siya. Matitipid niya na ang budget niya sa first semester bilang estudyante sa criminology. Maghahanap na lang siya ng sideline. Nais agad ni Nelson ang medyo may kalakihang kwarto na para talaga sa kanilang dalawa ni Rico. Iniligay din ni Mangusting ang isa pang kama at nilagyan agad ng partisyon na kortina para kahit papano ay may privacy din ang dalawa. Yun pala ang dating kwarto ng mag-asawa, sina Mangusting at ang yumaong misis nito. Dahil sa sobrang kalungkutan, ay pinaupahan na lang nito ang bahay niya. Dahil meron na ring sariling pamilya ang kanyang solong anak na nakatira sa kabilang bayan. Hindi naman nahihirapan si Rico sa kanyang kurso, palibhas sa hilig niya ito. Nagtapos siya ng high school bilang isang Corps Commanding Officer sa kanilang CAT. At ngayon nga, dahil sa tangkad niya na halos 6-footer, ay tinanggap agad siya bilang advanced trainee sa officership sa ROTC o Military Science. Sa ulo pa nga niya ang 11 General Order. Wala siyang nightlife o hindi niya talaga hilig. Natanggap kasi siya bilang isang radio voice talent sa isang himpilang panghimpapawid o radyo sa syudad. Pangbida raw ang kanyang boses. Regular student siya, kaya naisisingit niya ang sideline bilang dramatista. Sa pangalawang taon ng kanyang pag-aaral, nasolo na niya ang kwarto sa boarding house. Nalipat na kasi ng destino si Nelson. Nakakuha na rin ito ng lote sa kabilang barangay at kinuha na ang pamilya niya sa Catanduanes para daw doon na tumira sa lungsod. Nagtakas siya pag-uwi niya pagkagaling sa school nang may madatnan siyang babaeng kulot ang buhok sa binakanting kwarto ng sikyong si Nelson. Nakatalikod ito kayo manggi at humihimig pa. Napatikim siya. Sabay igtad naman ito sa pagkabigla at sinabing lumabas siya. Medyo napangisi siya. Bakit naman ako lalabas?
kwarto ko naman ito. Na siya namang tugon nito na, kwarto rin niya to. Nainis itong nagpapadyak at sinisisi si Mang Gusting, nakaalis lang. Kung hindi lang talaga kailangan ni Ruthie ng boarding house, ay lalayas talaga siya. Dahil ayaw niya magkaroon ng ka-boardmate o roommate kaya, at lalaki pa. Hindi naman siya pinansin ni Rico. At diretso na ito sa kabilang kwarto na natatabingan lang ng kurtina at nakatulog agad na hindi man lang naghahapunan. Naikinainis talaga ni Ruthie dahil naghihilig pa ito. Hindi pa nga siya nakakapag-ayos ng kwarto ay maistorbo pa siyang kasama sa silid na yon. Lumipas ang mga araw na halos hindi sila nag-iimikan. Busy din kasi sila sa pag-aaral. Si Ruthie sa Education Department ng pinapasukang paaralan ni Rico. Nagkakasalubong sila sa campus. Ngunit parang hindi nila kilala ang isa't isa o kaya hindi nila nakikita ang isa't isa. Parang ang bigat ng loob nila sa bawat isa na siya namang napansin ni Mang Gusting. Nagkaroon sila ng Christmas party sa boarding house na sponsored ng landlord na si Mang Gusting. Halos wala pang umuuwing mga estudyante. Katulong din nila si Nelson at ang pamilya nito sa paghahanda ng mga pagkain na personal na inibita ni Mang Gusting. Nag-gift giving din at konting inuman na libre ni Mang Gusting. Pasasalamat na kahit papano ay kumikita ang dati nilang bahay ng yumaong misis niya. Sinabi pa niya sa mga boarders ay advance party nila ito at dapat maging masaya upang sa bakasyon nila kasama ang kanilang pamilya ay baon nila ang masayang alaala sa kanilang party. At nagkaroon din ng sayawan. Hindi sanay si Rico na malasing, kaya sinabi niyang pasikreto kay Nelson na sisibat na siya ng palihim. May dinaramdam din kasi siya. Para siyang dalagnatin dahil sa sobra nilang training sa ROTC bilang paghahanda sa Grand Parade sa lungsod sa darating na fiesta. Nagising siya na nanginginig. Tapos na pala ang party. Nakiusap siya kay Ruthie na kung may gamot ito sa trangkaso ay bigyan siya. Alerto naman agad nito. Tumalima agad at pinainom siya ng gamot. Nagsanay din ito ng first aid. Kaya naman pinagubad agad siya nito ng damit at shorts para mapunasan ng maligamgam na tubig na may halong konting suka o tinatawag na sponge bath. Nagdideliryo si Rico. Masama talaga ang tama. Sinabi niyang dadalhin na siya sa ospital ngunit ayaw nito. Napayakap ito sa kanya ng mahigpit at nanginginig. Hindi naman siya makagalaw dahil sa laki ng katawan nito. Palibasa, inaantok na rin si Ruthie, kaya hinayaan na lang niya ito hanggang sa makatulog siya na yakap-yakap nito. Kinaumagahan, nagtaka pa si Rico kung bakit nakabrief lang siya. At may katabi pa siyang babae na nakatalikod. Si Ruthie, bahagya niyang niyugyug ang balikat nito. Ngunit hindi rin ito magising. Sa kanya naalala na nilagnat siya ng malubha kagabi. At ito pala ang tumulong at umalalay sa kanya. Ang pagtataka ay napalitan ng ngiti. Maganda pala ito habang matagal niyang pinagmamasdan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Medyo mahina pa ang kanyang katawan at napayakap uli siya sa dalaga at nakatulog ng mahimbing. Pagkagising ng dalawa, ang kanilang mga ngiti ay nagkakaunawaan na at yun ang simula ng kanilang pagkakaunawaan na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nilang ninanamnam ang tamis ng pag-ibig. Nagkaroon sila ng isang anak
At tuwing kanilang wedding anniversary ay naaalala nila ang simula ng kwento ng kanilang pag-ibig sa isang boarding house. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong gaya nito, maaari naman po kayo mag-iwan ng reaksyon o kaya komento sa comment section. Maraming salamat. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Boarding House Stories.